ama, ina, anak, isang buong mag-anak, walang awang pinagtatagaan ng itak. Makaligtas pa kaya sila sa kapamakan? Ano? Patay ka na ngayon! Sanay na ang mga residente ng barangay Kansulungon sa bayan ng Isabela, Negros Occidental na makarinig ng sigawan mula sa computer shop sa compound ng pamilya Karpintero. Pero isang gabi, napasag ang katahimikan sa barangay ng sunod-sunod na sigaw ng saklolo. Hindi po ng mga customer, kundi ng mga miyembro ng pamilya Karpintero. Magandang hapon po ko si Mike Enriquez at ito ang investigador. Ikapito ng Nobyembre, taong kasalukuyan sa barangay Kansulungon, bayan ng Isabela, Negros Occidental. Bandang 1:30 ng madaling araw na naisara ng 23 taong gulang na si Carlo Carpintero ang kanyang computer shop. Papasok na siya sa pintuan sa likod ng kanilang bahay nang bigla. Ano? Walang ano-ano itinaga at sinagsak siya ng isang lalaki. Agad na sumaklolo ang tatay ni Carlo na si Ricardo. Nakipampunong si Ricardo at pinangkang agawin ang itak na hawak ng suspect. Pero maging si Ricardo, walang awa rin sinaksak na suspect. Nang mga oras na yon, tuluyan na rin bumagsak si Carlo dahil sa tinamong saksak. Nang marinig ang sigaw ng magamang Ricardo at Carlo, kumaripas ng takbo patungo sa likod ng bahay ang ina ng tahanan na si Consuelo. Pero maging siya, inuntayan din ng saksak ng suspect. Napasugod din ang panganay na anak ng si Sheila. Pero hindi rin siya pinatawag at walang awa rin sinaksak ng lalaki. Habang patuloy sa pagkikipag-agawan ng itak ang amang si Ricardo, hinatak na niya palabas ng bahay ang inang si Consuelo. Nang marinig ang mga sigaw ng saklolo ni Sheila at Consuelo, dali-daling sumugod sa tahanan ng pamilya Karpintero ang kapitbahay at pinsan ni Ricardo na si Rico Atoy. Nagpalapit sa may gate, nakita ko nga may duguan siya. Ginsipa ko ang gate para makalusot ko bala. Pagsulod ko, ginpalusot ko siya ng kunsing dahil pagwa ng kunsing, balikid ko naman si Sheila. Agad na sinugod ni Rico sa pinakamalapit na hospital ang duguang magina na sina Consuelo at Sheila. Bagamat may mga natamo ng saksak, pilit na bumangon si Carlo at naglakas loob na tinulungan ng ama na agawin ang itak mula sa lalaki. Pero nagpumiglas at tumaripas ng takbo ang suspect. Pasok ko dito si Ricardo, nakahiga na. Tapos, pagkita ko si Carlo. Nandito, nagawin niya. Tapos, nakapunta ko dito, pag kinuha ko si Ricardo, tapos, lumakadili doon, lumabas. Sabagi, punta namin sa labas, kung dyan ang tricycle. Maya-maya pa dumating na ang iba pang mga kapitbahay para sumaklolo sa duguang magama. Isinakay sa magkahiwalay na tricycle ang sugatang mga biktima at isinugod sa ospital. Mahina na ang kalagayan nila, pero kung kausapin mo, makasagot sila ng mabuti. Ang haba ng mga pilas nila dito sa kanilang tiyan. Sa kasamaang palad, habang nasa biyahe, nalagutang ng hininga si Carlo at hindi na umabot sa ospital. Tinamaan siya sa likod, sa left lower portion ng kanyang body. Kasi nakatalikod siya, nung magbukas na siya sana ng portahan, yun, dun sa sinaksak. Yun ang sabi ng doktor na nag-autopsy sa kanya, yun ang cause of death niya.
Unang nakarating sa ospital sa bayan ng Isabela ang maginang Consuelo at Sheila. Patayin po yung anak ko. Sheila! Nadala rin ng buhay si Ricardo sa parehong ospital. Matapos suriin ng mga doktor ang mga natamong sugat ni Sheila at Consuelo, napagpa siyang ilipat ang magina sa ibang ospital na mas kayang tugunan ang maselan nilang kondisyon. Habang inililipat sa ospital na maginang Consuelo at Sheila, pinauwian ang buhay si Ricardo. Si Ricardo meron din siyang tama ng saksak sa tiyan. At saka may hakon siya doon sa kanyang kamay. Yung gabing yun, tinawagan kami ng kapatid namin. Tapos pumunta kami ng ospital doon sa probinsya. Yung kapatid ko nawala ng buhay. Yun ang masakit para sa amin. Wala akong alam. Sa isang iglap, 2 miyembro ng pamilya Carpintero ang nalagas. Habang walang kamalay-malay sa pagpanaw ni Ricardo at Carlo, ibiniyahe patungong Bacolod Provincial Hospital ang maginang Consuelo at Sheila. Makaligtas ba kaya ang mag-ina? Patungong Bacolod Provincial Hospital. Makaligtas pa kaya sila mula sa bingit ng kamatayan? Pinagsasaksak at pinagtataga ng itak ang 4 na miyembro ng pamilya Carpintero sa kanilang tahanan sa barangay Cansologon sa bayan ng Isabela de Negros Occidental. Dahil sa tindi ng natamang sugat, pinawian ng buhay ang 23 taong gulang na si Carlo Carpintero at ang kanyang amang si Ricardo. Sa kagustuhang masagip ang buhay ni Consuelo at Sheila, minabuti silang ilipat sa mas malaking ospital. Pero habang nasa biyahe, naging kritikal ang lagay ni Consuelo at tuluyan din siyang binawian ng buhay. May tama siya sa balikat, sa liig, at saka sa tiyan. 2 tama sa tiyan, saka sa liig, na iyon ang cause ng ikinamatay niya. Ang 25 taong gulang na si Sheila na lang ang umabot ng buhay sa Bacolod Provincial Hospital. Si Sheila, ang tama niya nasa right chest, isang tama. Nahirapan man ang mga doktor na gawa nilang iligtas ang buhay ni Sheila. Sa kanyang pagkakaligtas, si Sheila mismo ang tumukoy kung sino ang lalaking umatake at walang habas na nanaksak sa kanilang pamilya. Namukhaan mo ba yung umatake? Opo! Kilala mo siya. Isa po siya sa regular customer. Sa computer shop ng kapatid ko si Carlo.